Sir, ito na po yung bahay niya. Yan po. Sige po, may hakbang lang po Sige po, ready po. Kunin ko lang po yung maleta, sir. Sige kuya, maraming salamat po. Sige po. Diretso lang po. Medyo kaliwa tayo. Hello po ma'am. Magandang araw po. Grab driver po ako. Hinatid ko lang po si sir. Oo, sige. Assist po kasi siya. Sige po, thank you po. Bali ma'am, ito po yung maleta niya. Aha. Ay, kuya, sandali. Ito po, bayad ko. Kahit di ko nakikita yan, sabi ng kaibigan ko, 500 daw po yan. Ay, sir, sobra po ito. Hindi, salamat. Okay na yan. Sa'yo na yung sobra kasi inassist mo ako, tinulungan mo ako makauwi ng bahay. Maraming salamat po sa tulong nyo. Nako, maraming salamat po sir. Pagpalain po kayo. Ma'am, mauna na po ako. Sige, thank you po. Ingat po kayo. Salamat po sir. Sige po. Renz? Renz, Ma? anak, ano nangyari sa'yo? Ma, nasa bahay na nga talaga ako. Renz? Paano ka? Ma, na-aksidente po ako sa factory. Nalagyan po ng chemical yung mata ko habang nagtatrabaho ako sa Qatar. Ba't hindi mo sa amin sinasabi? Nag-aalala kami sa'yo. Walang balita. Sobrang hirap po ng pinagdaanan ko kaya hindi ko po sinabi sa inyo kasi ayoko mag-alala po kayong lahat dito sa Pilipinas. Diyos ko, anak. Mami? Yung asawa mo, na-aksidente pala. Mami, katangahan yan? Kaya naman pala ilang buwan, hindi nagparamdam. Hindi ba lang nagsabi ano nangyari sa kanya? Ganyan lang sasabihin mo sa akin, Eden. Bakit hindi? Halos mamatay na kami sa gutom dito, wala kaming pera. Ilang taon ako nagtrabaho sa Qatar, lagi ko kayong pinapadala ng pera. 3 buwan na nakalipas simula nung nabulag ako, hindi ako nakakatawag sa inyo kasi yun yung dahilan ko. Kasi ayoko mag-alala kayo sa akin. Na-aksidente ako sa factory, Eden, nalagyan ng chemical yung mga mata ko kaya nabubulag ako ngayon. So anong gusto mong gawin ko? Maawa sa'yo? Paano na tayo ngayon? Anong kakainin natin? Alam mo naman di ba wala akong trabaho at sa'yo lang ako umaasa? Kaya nga yung dahilan kung bakit ako umuwi ng Pilipinas ngayon eh. Tinulungan ako ng mga kaibigan ko lumikom ng pera para makauwi ako dito kasi wala na yung mga ipon ko. Yun naman pala, may mga kaibigan ka. Bakit hindi sila nakakontak sa akin? At para padalhan ako ng pera dito? Hindi mo man naiintindihan. Di ba sinabi ko walang makakaalam sa inyo dahil ayokong mag-alala kayong lahat. Eden, ano ba? Ba't ganito naman ang trato mo sa asawa mo? Imbes na ikaw pa ngayon nasusuporta sa kanya sa sitwasyon niya. Ba't naman ganun? Paano ko yung susuportahan? Hindi ka nagpadala ng ilang buwan. Ikaw natiis mo yun? Na isang beses lang sa isang araw kumain? Ako hindi. Pati mga luho ko hindi ko na nga mabili. Kasi wala yung pinadala. Kakampihan mo pa? Naiintindihan kita. Kaya gusto ko humingi ng pasensya. Gusto ko mag-sorry kasi di ako nagsabi sa inyo agad na nangyari sa akin. Pero sabi kasi sa akin ng doktor, may pag-asa pa daw na makakita ako. Pero kakailangan natin ng malaking pera. Kung umaasa ka pa sa pag-asang yan, pasensya na. Kasi tuluyan ka ng mabubulag, wala tayong pera, alam mo yan. At yung sorry mo, kainin mo. Wala tayong magagawa. Anak, huwag ka naman ganyan sa asawa mo. Ano bang klase ka? Ang mag-asawa talagang ganyan. Dumadating sa pagsubok na ganyan. Dapat nga ikaw ang nakaalalay sa kanya sa panahon na ngayon. O sige, kampihan mo yan. Kampihan mo, tingnan ko kung may makain kayo. Renz, pasensya ka na sa anak ko, ha? Tapusin mo yung loob mo. Malalampasan din natin yan. Pasensya na rin, Boom. Hindi ko po ginusto yung nangyari sa akin na to. Oo, Renz. Mami, kumain ka na maayos. Kasi itong ulam na to,
Last na ulam na itong kakainin natin. Wala na akong pera para ipambili ng pagkain natin. Asawa mo yan, walang silbi. Ang dami kong utang. Ikaw kasi, bawas-bawasan mo na yung luho mo. Baguhin mo na yung tema ng buhay mo. Iba na kaysa noon. Wala kang magagawa. Kasi ito yung nakasanayan ko, di ba? Tsaka yan si Renz, dapat lahat ng pera niya pa binibigay. Alam kong meron pa yung ipon. Hindi niya lang sinasabi. Pinapahirapan niya lang ako. Ikaw pati, ayusin mo pagtrato sa asawa mo. Alam mo, kung may magulang yan, pinadala ko na siya dun sa nanay niya. Alam mo, ulila na siya. Ikaw na lang ang dapat na mag-aasikaso sa kanya. Naku, kinakampihan mo na naman yan. Yan nga dapat, hindi na yung tinatanggap dito kasi walang silbi. Dagdag paalamunin lang yan dito. Paano, Eden, kung nagkabaliktad? Ikaw ang nasa biyanan niya, ikaw ang bulag. Tapos gaganyanin ka ng asawa mo. Eh baka kahit nakabaon na ako, babangon ako sa hukay para ipagtanggol ka. Hindi yun mangyayari. Grabe sama ng ugali mo eh. Orange, Ma, halika, kumain ka. nakuha ko po yung plato kung saan nakalagay kasi tinuro niyo po sa akin kahapon. Oo, magsanay-sanay ka na ng pagkilos dito sa bahay. Akin na yung kutsara. Yung tinidor. Hindi yan kakain. Wala pating upuan, no? Ba't hindi mo naman pakakainin? Eh bakit? Ano silbi niyan dito? Di ba paalamunin yan dito? Hindi kailangan kumain ng katulad niyan. Dapat dyan, nandun sa labas mamalimos para magkaroon ng silbi. Para naman may pambigay dito ng pera. Eden, hindi ko ginusto yung nangyari sa akin. Tsaka, humingi din ako ng pasensya. Sorry, kasi wala akong magawa ngayon. Hindi ako makatulong. Eh mas lalong hindi ko naman ginusto yung nangyari ngayon. Ano sasabihin ng mga kaibigan ko? Mahirap na ako? Naghihikahos? Gumagapang? Renz, hindi mo alam kung anong pagdadaanan ko nang dahil sa nangyari sa'yo. Pasensya ka na. Kaya ikaw, wala ka naman silbi dito. Ikaw na yung gagawa ng gawaing bahay. Gamitin mo yung utak mo, pang-amoy mo, para malaman mo ano yung dapat mong gawin dito. Eden, ano ba yan? Hindi mo pwede pakainin mo muna siya? Dumaga ka na ng dumaga, Eden! Hindi nga yan kakain! Ay, grabe ka naman, Eden. Di ka na naawa sa asawa mo. Ayusin mo nga, Eden! Hindi ako maaawa sa katulad yan. Eh di kayo na magkampihan. Ano? Kakampihan mo na naman yan? Kesa sa akin na totoo mong anak? Ma, ayaw mo na si Eden. Oo, Eden, gagawin ko yung gusto mo. Kahit di ako nakakita, meron naman akong tungkod para malaman kung ano yung mga madudumi dito. Kaya ko naman magwalis, kaya ko maghugas. Kahit sabihin mo na ikaw yung totoong anak, kung ganyan naman ang pag-itsura ng ugali mo, doon ako sa tama. Kinakampihan ko lang siya kasi nakikita ko yung katwiran niya kaysa sa katwiran mo. Ano? Kayong dalawa? Umalis na lang kayo sa harapan ko bago mawala yung gana kong kumain. At itong mga matitirang pagkain, huwag yung kainin. Damay ka na, mami, ha? Kasi kinampihan mo itong walang silbi. Ano mong pag-uugali mo? Pati akong magulang mo, pagdadamutan mo niyang pagkain, matapos mo ding ubusin yung mga pera ko, tapos itong naghihirap na tayo, ganyan na! Ganyan na kainit ang ulo mo, samantalang ikaw naman ang lumaspag. Alam mong impacta ka, hindi aayos ang buhay mo, tandaan mo. Ma, tama na po. Umalis na lang po muna tayo. Tara na. Bago ko ano yung babaeng yan? Takta talaga. Sige, dahan-dahan ka lang, diretso. Ang kapal talaga ng mukha nito. Hoy! Gumising ka nga, Renz? Di ba sinabihan kita, ikaw na yung gagawa ng gawaing bahay dito? Anong ginagawa mo? Ba't ka natutulog? Eden, sobrang sakit kasi ng ulo ko eh. So, anong gusto mong gawin ko? Maawa sa'yo? O nag-aalibay ka lang? Para makaiwas sa gawaing bahay? Hindi ako nag-aalibay. Sobrang sakit talaga ng ulo ko dahil dito sa mata ko siguro. Tumayo ka nga dyan. Andun, oh, nakatambak lahat ng mga hugasan sa lababo. Ang mga damit ko, hindi mo pa nilabhan. Nagpapahinga nga lang ako pero ako naman maghuhugas ng plato tsaka lalabang ko yung mga damit mo. Alam mo rin, yung ayaw ko sa lahat, yung sagot na mamaya. Kasi yung mamayang yan,
hindi na magagawa hanggang sa makalimutan. Kaya kung ako sa'yo, tumayo ka dyan. At ngayon, kailangan ko ng pera. Kasi kailangan kong pumunta sa shopping mall. Alam ko may tinatago ka pa. Kilala kita, Renz. Eden, ilang beses ko bang sasabihin na wala na akong pera? At saka, buwan-buwan naman kita pinapadalhan nung hindi pa ako nagkakasakit ng ganito, di ba? Ang laki-laki ng pera na pinapadala ko sa'yo kada buwan, hindi ka ba nakaipon? Sa tingin mo, yung pinapadala mo, sapat yun? Eh, gastusin pa lang sa bahay, kulang na. Ano ba sa luho ko? Kaya gusto ko ng pera. Ibigay mo na! Wala na nga akong pera. Okay, wala ka ng pera. Sige, ako ang gagawa ng paraan para magkapera ako. At siguraduhin mo, lahat ng gawain dito tapos na pagdating ko. Oo, gagawin ko lahat to. Yan, to, sungkod mo. Naku, Renz, bakit ikaw ang naghuhugas dyan? Uy, hayaan mo na yan. Ma, Bakit ikaw ang gumagawa niyan? andyan po pala kayo. Yun Hayaan mo naman na po yan. kasi yung gusto niya din eh. Para kahit pa paano, meron din po akong pakinabang dito sa bahay kahit nabulag na po ako. Pasensyahan mo na yung anak ko, ha? Kahit nga ako, hindi ko makarpula ugali ng batang yun. Bakit ganun na lang eh. Basta kung ano man yung kakulangan ng anak ko, yun na lang ang kaya kong maibigay sa'yo. Lakasan mo ang loob mo, ha? Huwag kang madedepress kahit na ganyan ka. Basta, Ren, sabi ko sa'yo, lawakan mo pa yung pangunawa mo. Bulag ka lang, pero alam ko ang ugali mo. Napakabait mo sa akin, sa amin, nung panahong hindi ka nagkakaganyan. Kaya hindi rin kita matiis, kaya kahit nagkakagalit kaming mag-ina, binibigay ko yung side mo. Naku ma, sobrang salamat po kasi kahit papano nandyan po kayo. Ginagabayan niyo po ako. Hindi ko nga rin po alam kung bakit nag-iba yung trato ni Eden simula nung nagkaroon ako ng kapansanan. Pero hayaan niyo po, masasanay na lang din siguro po ako. Oo nga eh. Siya, tama na yan. May tinago kong pagkain. Alam kong hindi kanya pinapakain eh. May tinago ko doon, halika kainin natin. Halika, akayin kita doon, papunta sa kusina. Salamat ma. Sige, diretso lang. Grabe pala pinagdaanan mo, no? Nung nadudun ko sa ibang bansa. Opo ma. Buti na lang talaga meron akong mga mabubuting kaibigan na tumulong sa akin para makauwi ako. Sa totoo nga niyan, ang laki ng mga utang ko sa kanila pero parang sabi ng isa kong kaibigan ayaw na lang nila ako pagbayarin. Ganun ba yun? Nung nasa ospital ka, sila rin na nagbantay sa'yo. Opo. Hanggang sa makauwi rin po ako dito sa Pilipinas. Ma kayo po, nung wala ako dito, kamusta po kayo? Mahirap din siyempre. Kaya lang, kailangan kumilos kami, walang choice. Siyempre, inaantay namin yung budget na padala mo, tapos wala naman. Mahirap. Tapos nag-aantay kami ng balita galing sa'yo, wala rin. Kaya ganun. Ganun po ba? Saan ka pupunta? Eto, magbabagong buhay. Kasi wala naman kayong silbi sa buhay ko. Ano ibig sabihin mo, Den? Aalis na ako dito. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Teka, sandali. Eden, saan ka pupunta? Di ba wala ka ng pera? Kaya dumiskarte ako. Ayun.
Nakahanap na ako ng lalaking may silbi. Di katulad mo. Wala na ang pera, may kapansanan pa. Eden, huwag mo naman gawin sa akin to. Alam mo naman na kahit ganito ako mahal na mahal kita, di ba? Tsaka ginagawa ko naman lahat ng gusto mo dito sa bahay. Naghuhugas ako ng plato kahit di ako nakakakita. Para magkaroon lang ako ng silbi sa'yo. Huwag mo naman kaming iwan. Aanhin ko pa yung pagmamahal mo. Ni Singkong Duling, hindi mo nga mabigay sa akin. Ma, baka pwede mong pakiusapan si Eden. Eden, ano ba? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Inisip mo ba ng ilang beses siyang gagawin mo? Oo, ma. Inisip ko. Eh, syempre. Mag-i-stay ako dito? Para no, gawing alila nyo? Para magbantay dito sa bulag na to? No way! Hindi ako sanay sa mga ganyan, no? Eh, wala ka namang pala talagang kwenta eh. Alam mo ba kung sinong iiwanan mo? Yung magulang mo. Nag-iisa na ako, Eden. Matanda na rin ako. Mas kailangan kita rito. Pagkatapos biglang aalis ka, matapos mong ubusin lahat ng dapat na naipon ko sa pagtanda ko. Pagkatapos itong asawa mo, iiwan mo din. Alam mo, mas kailangan ka niya sa sitwasyon niya ngayon. Nag-iisip ka ba? Oo. Nag-iisip ako at ginamit ko yung utak ko. Kaya nga nakakita ako at nakahanap ng lalaking may datong. Kaya kayong dalawa, bagay lang sa inyo magsama. Para kayong buy one, take one. Alam mo, Eden, wala kang kwentang anak. Sa ginawa mong yan, lalayasan mo kami? Napakawalang kwentang tao! Wala na akong pakialam kung anong sabihin mo. Simula sa araw na to, hindi na kita nanay. At itong lalaking to, hindi ko na asawa. Tatandaan mo yung sinabi mo, ha? Pag umalis ka rito, hindi ka na makakabalik, Eden. Tandaan mo yung sinabi mo. Impacta ka! Wala kang kwenta! Sorry, nandiyan na sa labas yung boyfriend ko na mayaman. Kaya hindi nyo na ako mapipigilan. Visit ang babaeng to. Faktal talagang babae yun. Umalis na si Eden. Ma, paano na tayo? Huwag kang mag-alala, anak. Makakaraos din tayo. At lakasan mo yung loob mo, ha? Naiwan na tayong dalawa. Kailangan magtulungan tayo. Sa umaga, iiwanan na kita ng pagkain, ha? Bahala ka dito. Gagawa ko ng paraan at hahanap ako ng paraan kung paano kita maipagamot, Renz. Kasi kinakailangan tulungan natin yung sarili natin pareho, ano? Lalong-lalo ka na. Alam kong napakalawak ng kaalaman mo pa, lalo sa paghahanap buhay. Sayang pag hindi ka nakakita. Gagawa ko ng paraan, ha? Maraming salamat po, Ma. Ma, maraming salamat po, ah. Tinulungan niyo ako na makakita ulit. Hindi na ako makapaghintay na matanggal tong benda sa mga mata ko. Asan na ba si Doc? Maya-maya lang andiyan na si Doc. Dadating na yun. Oh, ayun na pala si Hello Doc. po, magandang umaga po. Excited na po ba kayo? Opo. Sobra na. Tatanggalin na po natin yung benda niya. Naging successful ang operasyon niya. At for sure, makakakita na talaga ang pasyente. Naku, salamat po, Doc. Careful lang. Dahan-dahan lang sa pagmulat ng mata. Oh, kamusta? Ma, Okay, di ba? nakakita na ako ulit. Sabi ko sa'yo eh. Huwag ka mawala ng pag-asa eh. Maraming salamat po. Oo, pati kay Doc, magpasalamat ka. Wala yun. Dapat magpasalamat ka sa nag-donate sa'yo ng cornea. At ngayon, nakakakita ka na. Ang advice ko lang, konting pag-iingat ha. Pahinga habang nagpapagaling. Okay? At pwede na po kayo makalabas ngayon. I-finalize nyo na po yung billing nyo. And then, i-issue na kayo ng release form. Apo. Congratulations po ulit. Salamat po, Doktora. Doc, thank you so Salamat much. po. Thank you. O ayan, uuwi na tayo.
Diba? Ma, Hindi ka makapaniwala, no? sobrang saya ko po. Huwag papagaling ka. Kailangan gumaling ka as soon as possible kasi meron pa tayong project. Kailangan makatayo tayo ng negosyo. Yung inutang kong pera, chinap-chap ko yan para makapag-umpisa tayo. Kailangan makapagtayo tayo ng negosyo. Anong gusto mong negosyo? Ma, bago pa ako nagkaroon ng operasyon, di ba sinabi mo sa akin, ano yung negosyo na pwede nating gawin? Nakapag-isip na ako. Kasi napapansin ko na dito sa lugar natin wala pa masyadong gotohan. Magtatayo tayo ng gotohan. O, kaya magpalakas ka, ha? Gagawin natin yan. Di ba? Sige, Ma. Pupunta na ako doon. Feeling natin, ha? Apo. O, sige. Waiter! Eden! Renz! Nakakakita ka na? Pero... Paano nandito ka? I mean, anong ginagawa mo dito? Ako nga may-ari nito. Renz, pwede bang humingi ng tulong sa'yo? Kasi ang dami ko ng utang sa credit cards. Pati yung mga kaibigan ko, sinisingil na ako. May kaso na nga akong final nila laban sa akin kasi hindi lang ako nakakapagbayad. Baka pwede mo ko tulungan. Talaga? Sinasabi mo sa akin yan ngayon? Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Nakakalimutan mo na ba nung bulag ako? Anong ginawa mo sa akin? Tinaboy mo ako, di ba? Kasi sabi mo wala na akong silbi. Renz, tandaan mo, umangat ka lang konti. Bakit napakayabang mo na? Sino ba yung tumulong sa'yo? Ako? Nagkakakano? Matapos mong palayasin ng asawa mo dahil bulag, hindi mo mapapakinabangan. Eden, anong klase ka? Yun na nga, Mami. Iniwan ko kasi wala nang pakinabang tapos tinulungan mo pa. Ayun, walang pakinabang. Ang dapat tulungan, yun ang nangangailangan ng tulong, Eden. At yun ang ginawa ko sa asawa mo. Tinulungan ko para makakita at nagtayo kami ng negosyo. At least sa kanya, nakakaroon ako ng share. Ha? Hindi kagaya mo, nilaspag mong lahat. Lahat ng binigay ko sa'yo, anong ginawa mo? Inubos mo. Mami naman, kailangan ko pa naman ng tulong ngayon. Kailangan ko ng pera. Baka pwede mo akong tulungan. Ano pang ibibigay ko sa'yo? Kinuha mo ng lahat, Eden. Alam mo ba, pati ako sa sarili kong tek na rin maubos. Kung hindi gawa nitong asawa mo na ipinunda rito, doon ko rin kinukuha lahat. Kung hindi, lahat wala na, kinuha mo na, Eden. Akala mo kasi wala na akong pag-asa. Pumunta ako ng doktor. Sinamahan ako ni Mama. At sabi sa akin ng doktor, may pag-asa pa akong makakita. Kaya ito yung binabalik ko sa kanya lahat ng tinulong niya sa akin. Kaya lahat ng kinikita nitong restaurant ko, merong share si Mama. Prince, patawarin mo na ako. Alam mo, tama na. Mabuti pa umalis ka na dito. Wala kang kwentang tao. Mami, sorry na. Desisyon ng asawa mo yan, Eden. Ma, umalis ka na. Alis! Mami, pasensya ka na sa mga nasabi ko sa anak mo, pero Okay lang yun. kailangan niya magtanda sa mga ginawa niya. At Mami, gusto ko rin magpasalamat sa iyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa lahat to. Masarap tumulong kasi sa taong gustong tulungan yung sarili niya. Kaya wala kang dapat alalahanin sa bagay na yun. Kaya natin to. Ang ganda na ng negosyo natin eh. Thank you, Mami.